Mura lang to. Pakita ko sa inyo kung paano natin ginawa tong accent wall na tinatawag. Itong accent wall na to, isa yan sa mura sa pinakamadaling gawin sa home improvement. Kayang-kaya mo i-DIY. Hindi pa naman tapos, so tanggalin muna natin yung front panel para makita natin yung framing sa loob. Dalawa lang ang component tong framing natin. Vertical saka horizontal. Sa vertical, metal faring ang ginamit ko dyan. 2.8 meters height, depende sa kung anong taas ng wall nyo. Yan yung pinaka pag-i-screwhan natin ng sidings natin later, no, ng gypsum board. And then sa horizontal, meron tayong carrying channel. Carrying channel lang ginamit ko dyan. And then naka-screw yan dyan sa mga gilid ng concrete. So nag-install tayo ng 4 na piraso. 0.8 ang distance ng mga yan. Pwedeng 0.6, pero 0.8 ko na lang. Kasi hindi naman kailangan matibay yan dahil nasa likod naman ng computer table later. And then, etong second sidings natin, hindi ko na nilagyan ng metal faring yan. So, eto, makikita mo, meron ako dyang another carrying channel, no? Connected yung wall, saka yung horizontal member natin. Diyan ko lang in-screw yung pangalawang sidings natin, yung ilalim na sidings natin. Hindi naman kasi kailangan matibay yan. So, hindi natin kailangan lagyan ng another vertical metal paring. Sayang yung materyales. Ang purpose lang naman yan is to completely cover yung poste natin pag tinignan mo sa gilid. So, hindi naman siya kailangan matigas. Saka dyan din natin ilalagay yung LED strip later. Yung LED, dinidikit lang naman yun. So, hindi rin niya kailangan ng matigas na sidings sa gilid. So pag tinignan natin sa gilid, ito yung pinaka first sidings natin, and then ito yung second sidings natin. Yan yung pinaka cove, yan yung pinaka depressed area. Yan yung nagbibigay ng illusion na may depth, no, yung ating wall. Yan yung LED strip, ini-install natin dyan sa pinaka leftmost ng sidings na yan. Leftmost para pag tinignan mo sa gilid, hindi kita yung ilaw. Ang makikita lang yung pinaka soft light na pinoproject ng ilaw mo. Pinakamaganda sa cove light pag natutunan mong i-DIY, pwede mo siyang gamitin ipang-conceal ng kahit ano. Pwede yung nakatagong cable, pwede yung mga poste, pwede yung pangit na wall lang, or kahit wala kang kinukonceal, pwedeng pang-accent lang talaga. Ang depth nito nasa 8 inches, yung pinaka outer part natin, then yung nasa loob, yung second sidings, kalahati, 4 inches lang. Hindi masyadong kita pero 4 inches yan. Ayan, ang kinukonsil ko dyan, manipis na column lang. Yan yung tinatawag na nosing. Ang nagastos ko rito, gypsum board, 4x8 feet, nasa 400 pesos. Isang metal faring at isang carrying channel, 100 pesos each, so 200. 400 plus 200 is 600. Halos kalahati lang yung nagamit ko sa mga materyales na yon. So papatak ka ng mga 300. Siguro 400 kasama screw, give or take. Yun yung rough estimate, 400 pesos. Murang-mura, kayang-kaya mo. Pero tingnan mo naman yung effect, di ba? Napakaganda.